Hello muli. Muli sa mga ka-ladies natin dyan, mga kapatid. Yes, thanks God. It's Saturday. Good afternoon po sa lahat. Nandito na naman po tayo sa ating tambayan every Saturday, di ba? Sino po ang excited dyan sa ating fellowship this afternoon? Pa-heart react naman po tayo, mga sis. Yan, gamitin po natin ang ating mga emoticons. Yan, let's invite, syempre, ang ating mga kumares, ang ating mga friendships, mga sis. Hallelujah, di ba? Once again, it's good to be in the presence of our Lord, especially kapag kasama natin ang ating mga kapatid kay Kristo upang sabay-sabay tayong magpuri, magpasalamat, at syempre, makinig at mag-aral ng salita ng Panginoon. Amen. Ako nga po pala si Sis Rose Balinas ng Cluster 3, ang isa sa mga host nyo dito sa ating fellowship this afternoon. At syempre, hindi naman po ako papayag na ako lang po ang mag-host ngayong hapon. Kaya naman, ano pa nga ba ang inaantay natin? Pasok, ate! Oh, how we miss the face-to-face fellowship. Ikaw po ba, Ate Rose, nami-miss mo rin po ba ang face-to-face fellowship? Yes naman, Ate Mar. Yes, pero salamat pa rin po sa Panginoon dahil despite of the restrictions sa mga gatherings at fellowships, ay hindi naman po tayo napatitinag sa gawain ng Panginoon. Yes. Praise the Lord, dahil muli ay nakasama namin kayo sa ating fellowship. Paklap react naman po dyan para sa ating Panginoon. Yan. Ako po pala si Sis Marlene at katulad po ni Ate Rose, we are from Cluster 3. So with that, Ate Marlene, bago tayo magpatuloy sa gawain ng Panginoon, mga kapatid, we would like to acknowledge the presence of our guest speaker for this afternoon, Pastor Obet Mendoza. Hi po, Pastor. Welcome po sa Ladies Ministry Fellowship. Gandang hapon po sa ating lahat. Ayan po, salamat po. Mamaya po ay maririnig natin ang tinig ng ating guest speaker, syempre, no? At kasama na rin po, syempre, ang ating ministry head, kung andyan na po ba si Ate Pre. Yan, kung wala pa ay hello sure po. Mamaya ay, good afternoon everyone. Ayan na po pala si Ate Pre. Hello po. Gandang hapon po, Ate Pre. Hello Yan, po Ate sa Mar. 180 participants po ng Zoom Fellowship na ito. God bless everyone. Enjoy the fellowship. Hello po. Ate Mar. Oh, welcome po sa ating lahat and syempre sa lahat po ng ating mga suking ladies every Saturday at sa mga bagong kasama natin ngayong hapong ito. Welcome din po sa inyong lahat. Thank you po for being here with us and I believe the Lord has something beautiful in store for all of us this afternoon. At alam ko rin po na hindi tayo papayag na tayo lang ang makareceive ng blessing na ito from the Lord. Kaya naman po habang may oras pa, share na ang ating Zoom link na po sa mga ladies, friends, kapamilya, kapuso, kapatid that you want to reach out and bless this afternoon. Ate Rose? Ayan, mamaya Ate Marlene, syempre pipilitin natin kung kaya pa ng oras natin na maisa-isa ang pangalan ng mga visitors and first-timers natin. But definitely, we have time naman po to pray for all of them in case na hindi natin sila matawag individually. And mga ka-ladies, mga kamamshis, we are on mute mode na po para mas marinig natin ng maayos ang gustong iparinig at ibigay na word sa atin ng Panginoon this afternoon. Kaya naman, but this should not stop us from being interactive and actively participating sa ating chat box. Kaya naman po, please feel free to use your emoticons. Kaya naman, chat box, chat your comments, shout outs, one-liner syempre, and you can share your thoughts. Kaya naman, type na tayo mga kasis. Yes.
In that way po, matutulungan ninyo kami to know that your energy is still up. So speaking of energy, I know kanina po ay nabuhayan na tayo ng katawang lupa natin sa pamamagitan ng ating icebreaker. This time naman po ay mapapanood natin ang very energetic and encouraging yell ng bawat clusters. For sure, we don't want to miss this. Let's watch our cluster yell, starting off with cluster 1. Are you ready? Yes, we are. Let's shout together. Because We are genius. Once again. we are class one. and we are Siyempre, ito naman po ang cluster 2. 3, 2, 1. Go Cluster 2! Try this true and true! Yan, go, go, go! Cluster 3! 3, 2, 1. We are Cluster 3 and we are gas people. Yow yo oh oh. Yow yo oh oh. Woo! Siyempre, hindi naman po papatalo ang cluster 4. 3, 2, 1. We are Cluster 4 and we are highly favored. Ang cluster 5! 3, 2, 1. And siyempre, ang cluster 6. We are Cluster 5. We are saved by grace to be a blessing. Siyempre, andyan naman po ang cluster 6. We are Cluster 6. We are fearfully wonderfully made by God. Yan, umahabol ang cluster 7! Ikaran S, I, G, N, I, F, I, C, A, N, C, and E. We are Cluster 7 and we are making significance. Woo! At siyempre, nandyan din po ang cluster 8. 3, 2, 1. We are Cluster 8 and we are unstoppable, unshakable with God. Last but not the least, cluster 9! 3, 2, 1. Amazing talaga, Ate Marlene. Yan, di ba? Ang gagaling. Thank you, clusters 1 to 9. You never fail us to inspire, di ba? Your battle cry, especially it claims the promises of our Lord for us, for being victorious, to being highly favored, and many more. Kaya naman, ano pa nga ba ang dapat nating ipangamba
at ikatakot kung kasama naman natin ang ating Panginoon at ang napakarami niyang pangako sa atin. Di ba, Ate Marlene? Tama ka dyan, Ate Rose. Kaya marapat lamang na ibalik natin sa ating Panginoon ang pinaka-sincere, pinaka-mataas, at the best na pagpupuri natin. Sabi nga, from the rising of the sun to its setting, the name of the Lord is to be praised. And this is the perfect time, mga sis, to lift up the name of the Lord and praise Him. Kaya tawagin po natin si Sis Eva Gaela para pangunahan po tayo sa ating opening prayer na susundan po ng ating praise and worship. Shalom po sa lahat ng mga kananayan na naandito po sa Zoom at even po sa nanonood sa ating Facebook. Minsan pa, palakpakan po natin si Lord sa isang nakaka-excite na namang araw na ito sapagkat we believe na meron siyang gagawing maganda sa ating lahat. Let us all pray in Jesus' name. Lord, salamat, Panginoon, O God. Our faithful Father, our Abba Father, we worship you, O God. We praises unto you alone, O God. Lord, salamat, Panginoon. Kulang ang salitang salamat, Lord, sa panibagong araw na ito na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, O God. Salamat, Lord, sa proteksyon, sa kalakasan, O God, sa kagalingan, Lord, na patuloy mong ibinibigay sa iyong mga anak, O God. And Lord, we thank you also, Lord, sa isang linggong nagdaan, Panginoon, na kami hindi mo binabayaan, O God. Salamat po, Panginoon. Salamat, Lord, at patuloy naming itataas ang aming mga buhay sa iyo, O God. Malaya kang kumilos, Lord, sa puso at buhay ng bawat isa, Panginoon, O God. Continue to correct our hearts, Panginoon, our life, Panginoon, ng naaayon sa iyong salita, Panginoon, O God. Lord, sayasatin mo ang aming mga puso, O God. Gawin mo kaming karapat-dapat, Lord, sa iyong banal na harapan, Panginoon, sa oras na ito, O God. Lord, anuman yung nakikita mo sa aming puso at isipan na hindi nakaka-glorify sa iyo, O God. Pakalinisin mo nga po kami, Panginoon, O God. At Lord, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong harapan, O God. Lord, sa oras na ito, Panginoon, patuloy namin ipagkakatiwala ang buhay ng bawat isa, O God. Lalo't higit, Panginoon, ang gawain ito, Panginoon, na para lang sa iyo, O God. Lord, ikaw ang maitaas, ikaw ang maparangalan, Lord. Ikaw lang, Panginoon, ang aming sasambahin, Lord, sa mga oras na ito, Panginoon, O God. We want your presence, O Lord. Let your holy presence be with us, O God. And as you said in your word, Panginoon, if 2 or 3 gathered in your name, you are in the midst of us, Panginoon. So we welcome the Holy Spirit, Lord, to work in our midst, Panginoon, O God. And we pray, O Lord, na sa bawat pag-aawitan na aming gagawin, O God, ikaw ang aming maitataas, O Lord. Lalo't higit, Panginoon, itinatas namin sa iyo ang aming guest speaker, Panginoon, si Pastor Obet Mendoza, Lord. Lord, bless him, O God. Bless him indeed, O God. And Lord, let the double portion of anointing be with him, O God. Let your word be his word, Panginoon, O God. And Lord, tinataas din namin sa iyo ang puso ng bawat isa, Panginoon, ang lahat ng makakarinig ng iyong salita, O God. Let your Holy Spirit open our ears to hear, O God, and open our hearts to receive your wisdom, O God, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat, Panginoon, sa oras na ito, O God. And Lord, we entrust to you the rest of the hour, Panginoon. Malaya kang kumilos sa puso ng bawat isa, O God. At itinataas din namin, Lord, lahat ng kananayan, Panginoon, sa oras na ito, O God. And Lord, as you promise, Panginoon, that you know all by our name, Panginoon. Kilala mo kami, Panginoon, even the number of our hairs, Panginoon, ay alam mo, O God. You know us, Lord. Alam mo yung aming mga puso, Lord. Even our cries, Panginoon, ay naririnig mo, O God. Kaya, Lord, sa mga panalangin na naririnig mo sa bawat nanin na naandito, O God, malaya kang kumilos, Panginoon. And we believe to your promise, Lord, in Jeremiah 32:17, Panginoon, O God. Ako ang Diyos ng lahat ng tao. Walang bagay na mahirap sa akin, O God. Kaya Lord, I pray for all the mothers
within this Zoom meeting, oh God, Lord. Malaya kang kumilos, Panginoon, oh God, lalo tigit, Lord, yung aming mga first-timer, oh God. We believe, Lord, na may gagawin ka sa oras na ito, Panginoon. And Lord, we believe na kakatagpuin mo kami lahat, Panginoon, Lord. Lahat ng sitwasyon na meron kami, Panginoon, ito ay magkakaroon ng katagumpayan because you are our God, a powerful God, a loving Father, Panginoon. Lord, we thank you, Panginoon, at sa iyo ang kapurihan, Panginoon, at ang pinakamataas na pagsamba ay iaalay namin sa iyo lamang. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah! Come on, give him praise today! Oh, we welcome you! We welcome you! Come on, welcome Jesus! Welcome him today! Hallelujah! 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 You are welcome in this place, God! We praise you! We honor you! His mighty presence is in this place today. So now, church, lift your hands for Jesus. Hallelujah. Woo! Whatever comes, whatever goes, there is one thing that I know. You are faithful. You are faithful. So I speak out your word. It has the power to change my world. You're my breakthrough. You're my breakthrough. I will trust you. I will trust you. Come on, church. You are never-ending river, flowing full of power, washing over me. And I will run into the water. Jesus, take me deeper, saturating me. In the midst of despair, you are God and you are there. You're always with me. You're always with me. Say, I will trust you. I will trust you. Hey, hey, hey. I will trust you. Come on, everybody. You are never-ending river, flowing full of power, washing over me. And I will run into the water. Jesus, take me deeper, saturating me. I don't care what it looks like, I'm diving in. Nothing will stop this passion. I'm praising him. Come on, church. I don't care what it looks like, I'm diving in. Nothing will stop this passion. I'm praising him. I'm praising him. Oh. Come on, lift your hands to the Lord. You are never-ending river, flowing full of power, washing over me. And I will run into the water. Jesus, take me deeper, saturating me. Everybody say, I don't care what it looks like, I'm diving in. Nothing will stop this passion. I'm praising him.
Once again, can we give God our best clap offering? Amen. Amen. Oh God, we are here in your sanctuary, oh God. We are gathered in your name. We are gathered in your presence. And today, church, can we just lift our hands to the Lord? Oh God, we want more of you in this place. The word of the Lord says, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled." They will be filled. So now can you just open your mouth and ask the Lord to fill you up again. Fill you up again. Oh God, fill us up. Fill us up, oh Lord. Fill us up. Come on, just open your mouth and worship Him. Just be desperate. Be desperate. We want more. We want more. We want more. And we want you, Lord. We want you, Lord. Oh, fill us today. Fill us today, God. Fill us today. Just come and move in this place, God. All it takes is one moment and just one touch from you. I put aside all distractions, 'cause I came for you. I came for you. I need you more than ever. Nothing else satisfies. All my life I surrender. I live for you. I live for you. 'Cause I came for you. I came for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Send your fire, release your power, so we'll never be the same. We desire an encounter once again. Holy Spirit,
Jesus said, I am the door. And if anyone enters by me, he will be saved and will go in and out and find pasture. The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. But Jesus said, I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. That is the promise of the Lord for you today. Come on, just worship Him. An abundant life, a life to the fullest. Oh God, we believe in your promises. We believe in your promises. Oh yes, you are. Yes, you are. You are faithful. You are faithful. So now receive a worship. Receive a worship. Bless your messenger, oh God. We love you, Father. We bring back to you all the glory, honor, and praise. And this we pray in the mighty name of Jesus. And everybody say, Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. And syempre, thank you, Sis Eva, all the way from Abu Dhabi. And of course, sa worship team ng ating Church of God. Indeed, ang sarap magpuri sa Panginoon. Di ba, Ate Marl? Yes, Ate Rose. Amen. Yes, praise the Lord talaga. So let's give God our best round of applause para sa ating praise and worship experience sa hapong ito, di ba? Truly, the Lord is moving and working in our midst. Ate Marl? Amen, Ate Rose. Kanina, nasabi mo ate na napakaraming promises ni Lord para sa atin. Kaya ano pa nga ba ang dapat nating ikatakot at ikapangamba kung kasama naman natin ang Panginoon? Amen. Amen. Just a trivia, alam niyo po ba na there are 8,810 promises, ang dami, of the Lord in the Bible. Ang dami palang promises ang Panginoon sa atin. How about you, Ate Rose? Meron ka rin po bang pinanghahawakan na promise ng Panginoon? Yes, Ate Mar, syempre marami po ako niyan. Marami akong pinangahawakan, lalo na pag dumaraan tayo sa mga fear sa ating buhay. Syempre, di ba? Alam ko na marami tayong kinatatakutan para sa ating buhay, lalo na sa ating work. Kapag tayo pumapasok o nagtatrabaho, syempre, di ba? Especially nung nagkaroon tayo ng pandemic, di ba? Pares nga po ng hand emoticon ng mga nakaka-relate dyan, mga mamshis, di ba? Sabay-sabay siguro nating naranasan yung dumating sa atin yung fear, di ba? Anxiety, depression, worries para sa ating sarili, lalo na sa ating mga mahal sa buhay. Di ba, Ate Marlene? Yes. Correct ka dyan, Ate Rose. Pero isa sa mga pangako ng Panginoon ay, I will never leave you nor forsake you. Kaya pandemic man o hindi, the Lord will always be there to provide, take charge, and take control of everything. There's nothing to fear with God by our side. Di ba? Bakit pa tayo matatakot? Nakasama na natin ang Panginoon. Yes, amen. Amen for that, Ate Marlene. Thank you, Lord. Alam mo ba, Ate Marlene, siguro in sa ating mga mamshis yung pagiging matatakutin at nervyosa, no? Speaking of nervyosa, Ate Marlene, matanong ko lang po, totoo ba, pag ikaw ay pala kape, nervyosa ka na din? Sabi nila, pag palainom daw ng kape ay nervyosa. Pero ang alam ko, pag uminom ng kape ay hindi ka antukin. At masarap ang kape pag malamig, di ba? Sabagay, tama ka dyan. At sabagay, tama ka dyan, Ate Marlene. Kasi ako naman hindi naman pala kape, pero minsan talaga nervyosa pa din ako. Yan. Anyway, this afternoon, we are so blessed kasi we will be tackling the topic, no fear. So our speaker for today will help us understand and identify the things we are afraid of, and will share some tips on how we can conquer this fear.
diba? On how to be a fearless person that God wants us to be. Ate Marl. Na-i-excite naman ako na marinig na kung Yes. ano ang isi-share ng ating speaker ngayong hapon. Kaya wag na siguro nating patagalin, Ate Rose. Pakilala Sige. na natin ang ating speaker for this afternoon. Let's watch the short video introduction of our guest speaker. And stay tuned po tayong lahat till the end. Kasi po, may mga surprises pa kaming ibibigay. Malay niyo po, kayo yung mabibless sa hapon pong ito. Our distinguished guest speaker for today is the Associate Pastor of COG Trentry, a loving husband to wife Sister Razel and supportive and caring father to his 2 children. Ladies, let's all give a warm welcome to a devoted and faithful servant of God, Pastor Obet Mendoza. Magandang tanghali po sa ating lahat na naandito. Good afternoon po, Ako Pastor. po ay Afternoon nagpapasalamat po, Pastor. dahil isang opportunity po na ako po ay maging bahagi ng ladies ministry. So, isa-share ko lang po yung aking slides. So, ako po ay na first time kong makapakinig dito sa ladies ministry. Medyo na-amaze po ako sa mga ginagawa ninyo Kakaiba. No. So, nasanay lang ako sa men's Pero mas bongga po ang ladies. Yan. Okay, so today allow me to share the word of God and allow me to start this with a story. So, several years ago, a televised circus act with Bengal tigers was broadcast live. The tiger trainer went into the cage with several tigers to do a routine performance. The door was locked behind him. The spotlights highlighted the cage, and the audience watched in suspense as the trainer put the tigers through their act. However, in the middle of the performance, the lights went off. For 20 to 30 seconds, the trainer was locked in the dark cage with Bengal tigers and a whip. The tigers could see the trainer, but the trainer could not see them. After the event was over, in an interview, the trainer was asked how he felt about the situation in the cage while the light is off. He first admitted to the chilling fear of the situation, but he pointed out that the tiger did not know that he could not see them, and he said, "I just kept cracking my whip and talking to them until the lights came on. So they never knew I could not see them as well as they could see me." So ito pong istorya na to, sa madalit sabi, ay meron po siyang ipinapahayag tungkol sa pananagumpay sa takot. No? Harapin mo lang at patuloy mo lang gawin ang pinakamahusay ayon sa abot ng iyong makakaya. So ganoon po niya hinarap ang isang takot. So ngayon, gusto ko pong i-share ang salita ng Diyos regarding no fear. Ito po yung topic. So mukhang ang mga ladies po ay matatapang. Yan. So atin pong suriin at ito po ay sa 1 Timothy chapter 1 verse 7. Ito po yung sinasabi diyan. A very familiar word, pero this verse says something to each every one of us. Sabi po diyan, for God has not given us the spirit of fear, but of power, love, and sound mind. So, alinahan ko po kayo saglit na tayo po ay manalangin. Lord and Heavenly Father, we lift up to you this time as we meditate into your word, and may your word be upon our heart and allow us, O God, that through your word be encouraged and strengthened and give us your wisdom and knowledge and understanding. Allow me to become your mouthpiece that I may declare your perfection out of darkness into your marvelous light. Heavenly Father, we commit to you this time. In Jesus' name we pray. Amen. And so, ito pong topic na ito ay isang bagay na kung saan ay maganda pong pag-aralan dahil ang takot po ay lahat po ay meron nito.
No? Wala pong tao na walang takot. So fear is the reality of life. No? It is true to believers and to anyone else. Lahat po tayo meron ito. So meron po kasing tinatawag na dalawang klase ng fear. No? Yan. So meron tayong tinatawag na rational fear, o ito po yung makatwirang pagkatakot na tinatawag nating fear of the Lord, at meron naman pong irrational fear, o ito yung tinatawag nating phobia, no? Siya po yung hindi makatwirang takot. Yan. So in 1 Timothy 1:7, we are talking about here phobia, no? Yung pong tinatawag nating hindi po makatwirang takot, no? So fear of nature, fear of animals, and fear of situation, and etc. So, meron pong isang tao na nagsabi, fears are tasked with a function of keeping us alive. If we didn't have this trait, we might just throw ourselves off of cliffs without the fear of dying or hurting ourselves. It is a protection instinct. No? So, napaka-importante pala po na ang bawat tao ay nakakaramdam ng takot, kasi ito po isang bagay na kung saan po ay magbibigay daan upang tayo ay magpatuloy mabuhay. Kasi mag-iingat ka pag may naramdaman kang takot. Kaya ang sabi po doon ni Diego Dota, it is a protection instinct. No? Tayo po ay naandoon, tayo ay pag nakaramdam ng takot, talagang tayo ay doble ingat. So fear is very useful to us as humans. No? Masyado daw po itong useful sa bawat isa. It is a vital response to physical and emotional danger. So if we didn't feel it, we couldn't protect ourselves from legitimate threats. No, kaya importante pala po itong takot, no, na kung saan kung kahit sabihin po nating irrational fear ito, pero tayo po ay binibigyan ng warning na ops, dahan-dahan, mag-iingat ka, baka ikaw ay mapahamak, no. So meron pong tinatawag na several kinds of fear, o tinatawag nating phobias, no. Ito po yung irrational, yung sabihin hindi po makatwiran. So marami pong klase ng phobias, no, na tinatawag, pero meron po kasing fear of animals, fear of surroundings, and fear of situation. Pero may mga ilang bagay po na napaka-importanting mabanggit natin, no, na kasi ito po ang mga bagay na pwedeng humadlang upang ang magandang bagay na nais ng Panginoong Diyos ay mangyari sa ating buhay. At ito nga po yung sinasabi nating fear of public speaking. Yan, kung minsan takot tayong marap sa tao, takot tayong magsalita, nangangatal tayo. Fear of responsibility, no? Yung tinatawag nating hypengyophobia, yung isa ay social phobia. At fear of failure, yan, ataichiphobia, yan, and fear of dying, thanatophobia. Yan. So most people struggle on this fear of phobia, no, of fear of dying. Kasi nga ang isang bagay, ano, kapag hindi mo naiintindihan ang patungkol sa buhay, ay para bang pag nakikita mo may panganib, nangangatal tayo, o kaya ay yung mga bagay sa buhay natin ay para bang pagka dadating na talaga ang katotohanan tungkol sa buhay na ang tao ay papanaw, talagang napakarami ng struggle. Pero napaka-importante na maunawaan natin kung paano natin ito mapapanagumpayan. Kasi kailangan nating mapanagumpayan. Hindi naman sinasabi na dapat wala ka nito, pero kailangan mapagtagumpayan mo to. Meron po itong paraan. Kaya sabi po doon, we are only equipped to live when we are prepared to die. Hindi tayo handa na mabuhay kapag hindi tayo naging handa sa kamatayan. So, kaya napaka-importante po na maintindihan lang natin. Actually, very simple lang po ito para ito ay maging matagumpay. It takes knowledge para po ito ay ating mabigyan ng tamang pakikitungo sa buhay. So fear comes from the outside, no? Ito pong phobias na tinatawag, no? Yan po kasi ay kung ano yung bagay na nakikita mo, then it enter in through the gate of your senses. Kaya pagka tayo ay may nakita, may narinig, so doon po nag-uumpisa yung takot. So sa Mark chapter 6, yan po, no? It illustrated how fear manifested into a man. Dito po sa verse na ito pinakita na kung paano ay nahayag o nakikita ang isang pagkatakot sa buhay ng tao. Kaya sabi niya diyan, but when they saw him walking in the water,
they cried out in terror. Yan, sila po ay humihiyaw sa takot, no? At sabi doon, thinking he was a ghost, they were all terrified. Yan, sila po ay talagang natakot dahil akala nila nakakita sila ng aswang. And when they saw him, no, but Jesus spoke to them at once. Don't be afraid, he said. No. So, nahahayag po dito na kung paano sila ay nagre-react sa mga sitwasyon na nakikita nila. No, pag mayroong mga hindi ordinaryong bagay kang nakita, narinig, no, nararamdaman, yan, diyan po nag-uumpisa ang takot. Kaya napaka-importante. Kaya sabi nga, no, fear has a substance of things scared for. Kaya ka natatakot kasi meron kang nakikita, meron kang nararamdaman, meron kang naririnig. Yan, kaya ikaw ay inaalihan ng takot. May substance siya. No, yung po yung isang bagay. May evidence, no, na nakikita. Yan, merong nararamdaman. Nasabi doon, ano, sa verse na ito, when they saw him walking in the water, yan, ano po, nakikita na po yung ebidensya, meron pong hindi nakikita hindi maganda, no? Sabi doon, they cried out in terror, thinking, sabi diyan, that he was a ghost. Ayun. No, marami sa atin takot sa aswang. Then they all terrified when they saw him. No, nakita na si Jesus, akala nila hindi pang karaniwan, lumalakad sa tubig, akala nila aswang. But Jesus spoke to them at once, don't be afraid, he said. So, ang takot po ay, sabi doon, fear enters in through your senses. Its intention is to disorient your mind. No, ang intention po ng takot ay mawala ka sa sarili mo and paralyze your spirit. Ibig sabihin, hindi ka makapag-coordinate, no, sa iyong espiritu para manalangin. Minsan hindi mo na naiisip 'yon kasi na-disorient ka na. So fear controls your emotion and your situation. Kaya fear is the intimidation, no? Fear is the intimidation of people, of situations, of problems, of sufferings, of death, and so on. No, dahil tayo po ay masyadong nagulat, hindi tayo na-orient sa nakita natin, hindi tayo na-orient sa narinig natin at sa nararamdaman natin, kaya tayo po ay nagkakaroon ng tinatawag na intimidation. Tayo po ay napanghihinaan ng loob. No? Talagang tayo ay minsan ay nangangatog. So fear that is tolerated is faith that is contaminated. So kapag talagang ang takot ay pumasok, nawawala po ang pananampalataya. So what is the truth about fear? No, fear is a false expectation assuming real. No, maling pag-asa. Isang pananaw na ipinilalagay na totoo. Yun po ang ibig sabihin ng fear. No, maling pag-asa o pananaw na ipinapalagay na ito ay totoo. No, kasi nga wala kang proper orientation, hindi mo alam. Kaya kung minsan yung iba talaga namang nananakot, no? Kaya walang alam yung tao, akala ng tao totoo yung nakikita niya. Kaya siya ay natatakot. So ngayon, paano po natin makakangker ang fear? Paano natin mapagtatagumpayan ito? Napaka-importante po na ito yung mapagtagumpayan natin dahil hindi tayo pwedeng mabuhay sa takot. Sabi nga nung ating verse, no? 1 Timothy 1:7. For God has not given us the spirit of fear, but of power, love, and sound mind. So ngayon, unahin po natin yung salitang power. No? So, hindi daw po marapat na ang bawat tao ay tumanggap ng espiritu ng pagkatakot. Kapag ang tao ay naging Kristiyano na, siya po ay binigyan ng Diyos ng karapatan na tumanggap ng espiritu ng kapangyarihan. So, ibig sabihin, ito ang nais ng Diyos sa bawat isa. Kasi kapag sinabi nating power, it is an authority, no? A position, a control, or an influence na nais ng Diyos na ikaw ay mangibabaw sa mga bagay na kinatatakutan mo. So to have power, no, is to be empowered by God. Yun po yung isang bagay na nakatotohanan dyan. Ano? Ibig sabihin yan, to make someone stronger, more confident, and to equip to claim his rights. No? Kaya napaka-importante po na ang bawat tao ay makakonect at magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Kasi ito lamang ang tanging paraan upang tayo ay maging matagumpay sa ating kaaway. So in Mark chapter 6, verse 50,
no, Jesus illustrated what is to be empowered by God. No? Paano ba ang magkakaroon na maging makapangyarihan sa ating sitwasyon para po tayo ay maging matagumpay sa ating mga kalagayan na kinakaharap. Tayo ang mangingibabaw, hindi ang takot sa buhay natin. Kaya sabi po sa Mark chapter 6, they were all terrified when they saw him, but Jesus spoke to them at once. Don't be afraid, he said. So ibig sabihin, he conveyed that he is stronger than his fears. No, yun po yung isang bagay na pinararating sa atin kapag tayo ay nais ng Diyos na maging makapangyarihan, no? Tayo po ay kinakailangan mas malakas kaysa sa ating takot. No, ibig sabihin, hindi naman pwedeng wala kang nararamdamang takot, pero paano magiging malakas sa ating mga kinatatakutan? No, kailangan ma-equip tayo. No, sabi niya diyan, no, take courage. It is I am here. Sabi niya po diyan. So, ang isang bagay po diyan, he conveyed that he is confident enough. Yan. Ang isang bagay po na sinasabi ng ating Panginoon na i-illustrate na diyan, na siya ay tunay na mayroong kapayapaan. Siya ay kumpiyansa sa kanyang sarili sapagkat naiintindihan niya ang kanyang sarili at ang kanyang kalagayan, no? And sabi niya diyan, then he climbed into the boat and the wind stopped, no? Yan. So ang isang bagay na kanyang pinararating diyan, he is powerful enough to claim his rights. So naiintindihan niya kung sino siya, kung anong meron siya at ang kanyang katatayuan sa Panginoong Diyos. Kaya naman kapag siya humaharap sa mga sitwasyon, siya po ay umiibabaw sa kanyang mga pinakaharap na problema o kalagayan. Kaya sabi diyan, they were all totally amazed. Talagang sila po ay nagilalas for still they didn't understand the significance of the miracle of the loaves. Their hearts were too hard to take it. So miracle or every miracle yan, of God that are being manifested or displayed were not designed for entertainment, but to empower us so that we may also empower others. So hindi po katulad ng mga nasa circus yan na nagmamagic-magic para entertain. Ang Panginoong Diyos, pag gumawa ng himala, lagi po siyang may magandang bagay na ipinapaunawa, ipinaparating, merong kahulugan. So sabi niya, therefore, it is vital to realize the significance of Jesus' works in every miracle so that they may understand also the process. Kung paano niya ginagawa ang isang bagay, natitingnan mo na isang himala, that is what we call God's intervention, work in our difficulties, kinakailangan mong makita na meron pong mga posibleng bagay para magawa natin ang mga bagay na imposible kung minsan sa pamamagitan ng patnubay at biyaya ng ating Panginoon. So, miracle is through divine intervention. Ibig sabihin, may biyaya para ang Diyos samahan tayo sa ating kalagayan. Pero importante po na tayo ay nakakaunawa kung paano natin haharapin ang sitwasyon. Kasi kikilos lamang ang Diyos pagka nagawa natin ang ating tungkulin. Kaya sabi natin, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So the significance of the miracle of the bread shows that whenever someone encounter huge responsibility, instead of being fearful to the responsibility, embrace the responsibility. So yun po yung isang bagay na gusto kong ipaunawa sa bawat sa atin, no, na napaka-importante po na maintindihan natin na tuwing may ginagawa ang Panginoong Diyos na himala sa ating buhay. No, imbis na ikaw ay matakot, sabi niya, importante na yakapin mo kung ano ang mga responsibilidad na iyong kinakaharap. Kasi dito po pumapasok yung tinatawag nating fear of responsibility. No? So pagka sinabi po kasi nating responsibility, no, yan po ay two magic word na napaka-importante nating maintindihan. No, response and ability will follow. No, kaya yung iba po pagka binibigyan po ng responsibilidad na masyadong natatakot, ninenervyos, sabi niya sa iba na lang, hindi ko magagawa yan kasi bakit? Ang reference niya, hindi naman niya ginagawa yung dati. So yun po ang maling pakikitungo sa mga ating sitwasyon na kinakaharap. Kaya kung minsan yung iba, natatakot sila na tumanggap ng responsibilidad. No? Ability and skill and knowledge is God's grace.
it is always available if we make ourselves available to God. Ang importante, pag ang Diyos may inilagay sa harapan mo na responsibilidad, tanggapin mo, maging available ka sa Kanya. Kasi hindi naman niya yon ibibigay excuse me, sa iyo kung hindi mo makakaya. Alam niya, makakaya mo yan. Kaya sabi nga po na Ephesians chapter 3 verse 20, God is able to do exceeding abundantly beyond what we ask or think according to the power that works in us. No, kaya po ng Diyos. Basta importante na andun tayo kasi tayo ang gagawa, siya ang maghihimala. Yun po yung importante. Ngayon, ang isang bagay, paano po ang isang tao ay magkakaroon ng kapangyarihan? No? How does a person acquire power to overcome the phobia? Yan, yung tinatawag nating irrational fear. No? So that we may overcome our fears in our lives. So sa Mark 6:52, sabi po dyan, no, for they didn't understand the significance of the miracle of the loaf. So yun po yan. No? Kasi karuktong po yan na binasa natin kanina, hindi po nila naiintindihan ang kahulugan o importansya ng himala na ginawa niya, no? Bago po sila pumunta doon sa gitna ng dagat. No? Kasi actually during that time, nung sila po ay nasa bangka, nasa harapan nila yung tinapay na sumobra doon sa himala na ginawa ng Panginoon. Kumbaga yung sa taong lumaban sa laro, no? Nandoon po yung kanyang trophy sa harapan na katunayang may nangyari kanina o kahapon. No? Isang bagay na nagpapaalala na binigyan ka ng Diyos ng tagumpay sa pamamagitan niya. No? So, Mark 6:52 stated that the miracle of the bread and the fish will become relevant to what they will experience, which is their experience in the midst of the storm, in which how they will overcome the storm instead of being fearful in their situation. No, napaka-importante po pala ng ginawa ng Panginoon na himala ng paggawa ng tinapay at isda sa ilang piraso. No, kasi po siya po ay hindi nag-entertain doon sa sitwasyon. Hindi po entertainment 'yon. Hindi po isang show, kundi isang bagay na pinapakita kasi nangangaral siya doon eh. Pagkatapos siyang mangaral, nagpakita siya ng illustration kung paano gagawin sa tunay na buhay. At yun po ang na-miss po ng mga disipulo. Kaya naman, nang sa kanilang second phase ng journey, nang sila'y nasa gitna ng dagat, may panibagong sitwasyon na naman, hindi nila alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Samantalang, binigyan na sila ng idea ng Panginoon kung paano nila kakaharapin ang mga sitwasyon nila. Ano? Kaya sabi po doon, sila po ay yung Mark 6:39 to 43, i-analyze po natin 'to, para maintindihan po natin. Ito po 'yon. Ito po yung miracle of the yung miracle po of the bread and the fish, no? So paano po niya ginawa ito, no? Let us analyze the miracle. No, para po makita natin ang significance o yung meaning o kaimportansya nito. So it was the feeding of the 5,000 with 5 loaves and 2 fish. Before this event is going to happen, Jesus directed his disciples to let all the people sit down. Kaya mapapansin natin diyan, sabi diyan, then Jesus directed them to have all the people sit down in groups, no? So ibig sabihin, they sat down in the groups of hundreds and fifties. So ang isang bagay po dito, kaya pinaupo ng Panginoong Jesucristo ang crowd, no, he gave them time to wait. Kasi bakit po, anong ginagawa ng Panginoon? No? While the crowd are sitting and waiting, Jesus was so busy preparing the meal. So during that moment, Jesus' disciples have peace in their heart. No? Yung po mga pagkakataong yun, kasi nga, sabi nga ng mga disipulo, dumidilim na, pauwi na lang natin sila para wala lang silang obligasyon. Kaya lang, sabi ng Panginoon, ano bang meron kayo dyan? Ilang pirasong tinapay, ilang pirasong isda. O sige, paupuin nyo sila. So for Jesus to wait is to have faith. Para kay Jesus, ang maghintay ay mayroong pananampalataya. Waiting is learning to be patient. No, yun po yung isang bagay na sinasabi yan. Ang paghihintay ay pagtitiis. No? Kasi ang patience is not the ability to wait,
to wait, but how we will act while we are waiting. So yun po yung isang bagay dito na sinasabi ng ating Panginoon. So how Jesus do the art of waiting? Yan, paano naman po ginawa ng ating Panginoon? Siya po ba ay nakaupo lang doon? So ang ginawa niya, sabi niya po sa Mark 6:46, no? Yan. After telling everyone goodbye, he went up into the hills by himself to pray. So ito po yung instances no, nung sila po ay bago pumunta ng dagat, no, bago papuntahin ng mga disipulo sa gitna ng dagat, no, ibig sabihin this is after the miracle of the fish and the bread. No, sabihin dapat dito magpapahinga na siya. Yung kanyang pamahinga, instead na magpahinga siya, this is how he wait. No? Siya po ay sabi diyan, after telling everyone goodbye, he went up into the hills by himself to pray. No? So ang isang bagay po diyan, paano ba ang bawat isa ay nag-acquire po ng knowledge, ng power? No? Kasi ito po yung gusto nating ma-attain dito. No? Kasi God gave in us the spirit of fear. Not of fear, but of power. So paano tayo makaka-acquire ng power to overcome our fears of phobia? No? Isang bagay po, Jesus transform his waiting into praying. No? Yun po yung isang proseso. Sabihin, napaka-importante po kapatid, how to acquire power so that ang fear po ay hindi mangingibabaw sa atin. So kay Jesus, para maghintay, mananalangin siya. Jesus transformed his waiting into praying. So he pray while waiting and he learn while he pray. Yun po yung maganda. No? Kaya wala po siyang sinasayang na oras eh. Kaya sabi nga ng Isaiah chapter 40 verse 31, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not be faint. So, ibig sabihin niyan, ang paghihintay po ay isang bagay na kung saan tayo po ay ini-empower sa ating pananampalataya at pinapahina ang ating takot. So, the moment of waiting is very vital. Napaka-importante po yung mga panahon na ating pinaghihintay, hindi po natin sinasayang. It is a very vital part of faith kasi bakit po? If there is faith, the fear is absence. No? Learning is a process while waiting because this might be the moment that we can create the substance of faith. No? So that the courage will take its place and fear will be eliminated. Tandaan nyo po, kung ang fear po ay may substance, no, para po may maramdaman natin ang takot, to scared for. Ang faith po ganun din, no, meron din po siyang substance, no, to hope for naman, hindi to wait, to fear for. No, kaya napaka-importante na tayo po ay makita natin ang substance kasi yun po yung pangahawakan natin para ma-overcome po natin ang takot sa ating buhay. No, so that courage will take its place and fear will be eliminated and we may experience divine intervention in our situation. Kaya napakahalaga po na kung paano natin maintindihan kung paano kakaharapin ang ating sitwasyon. So ang isang bagay po sa ating Panginoong Hesus, He makes sure that He was empowered. Ibig sabihin, He strengthened and have confidence and know His rights so that He can claim His rights before He can face His situation and circumstances. No, bago niya kaharapin ang sitwasyon, talagang siya po ay may preparation. Meron pong tinatawag na proseso o paghahanda na dapat gawin. So Mark 6:41, this is about the miracle of the fish and the bread. So in this verse, Jesus created the substance, no, and showed the meaning or significance of miracle. So in this verse, Jesus shows and illustrates how a person acquire power so that he can overcome his fears or phobia na tinatawag. Because the disciples experience the fear of responsibility. Napakadaming tao pong papakainin. Sabi nga nila, pauwi na lang natin to. Kasi hindi biro, 5,000 kalalakihan. Pera pa ang bata at ang babae. No? There is a huge demand of supply. No? But they have a short of supply. Kaya how to acquire power, sabi doon, no? To overcome the phobia. No? So pangalawa,
faith have the substance of things hoped for. No? Napaka-importante na meron tayong pinangahawakang bagay para po tayo ay magkaroon ng pag-asa at mawala ang takot. Kasi po ang takot ay dulot ng kawalan ng unawa, wala kang alam sa mga nangyayari, wala kang pag-asa na pinangahawakan, kaya wala po tayong tayo po ay napapangunahan ng takot, no? Kaya dapat meron tayong ebidensya ng pag-asa na nakikita, yun po yung ibig sabihin niyan. So if fear has a substance of things to be scared for, so faith, no? Ang ibig sabihin niyan, facing all impossibilities through hope. Yan. Kaya napaka-importante na tayo ay mayroong mga pangahawakang bagay. Kaya yung ipinakita niya na miracle ay mga substance yun na ini-illustrate para ikaw ay magkaroon ng lakas ng loob na tanggapin ang responsibilidad. Kasi yun po yung kahinaan natin eh. Lalo na kapag tayo po ay mga baguhan sa larangan na kinakaharap natin. No, napaka-importante na meron tayo pinangahawakan na pag-asa. No, kaya nga may salita ng Diyos eh. Sa salita ng Diyos ay punong-puno ng pangako. Kaya Mark 6:41, Jesus created the substance, no? The evidence, no, show the meaning of or significance of miracle and demonstrate the process on how to overcome the fear of responsibility. Ngayon, how he does it? Paano niya ginawa yon? Sabi niya diyan, he took the 5 loaves and 2 fish, look up toward heaven and bless them. Yan, no? So, ang isang bagay po na kinuha niya, tinanggap niya po ang tinapay at isda, tinaas niya, ay ibig sabihin, in-acknowledge ang Diyos at nagpasalamat. Napaka-importante po na maging grateful tayo sa buhay natin. Kaya tayo hindi na tumatanggap ng mga bagay pa pagkatapos na tumanggap ngayon, ay hindi naman lamang marunong magpasalamat at tumingala sa Diyos. No? Kaya sabi doon, ang isang bagay na proseso na kanila pinakita ng Panginoon sa disipulo, they must have a proper acceptance. No, yun po yung isang substance na ipinapakita para mangyari hindi ang magic kundi ang himala ng Panginoon, no? Then breaking the loaves into pieces. Yan, no? Meaning ang isang bagay na pinapakita po dito ng Panginoon, no, kapag ikaw ay tumatanggap, hindi ka lang nagpapasalamat, no? Ang isang bagay ay kanyang hinati-hati ito. Bakit nga hinati-hati? And marami ang matatanggap eh. Sabihin, i-distribute mo siya. No? So ito ang tawag dito, proper management. No? Kaya hindi dumadami, kaya hindi ka na binibigyan eh. Kasi tuwing tayo ay tumatanggap, laging may kasunod po yan. The best thing is yet to come. Pero yung magandang bagay, hindi na po darating pag hindi ka na marunong tumanggap. Pag hindi ka marunong ng proper acceptance at saka proper management, huwag ka nang maghintay pa. That is enough. Kaya tayo, yung mahirap, nananatiling mahirap. No? Kaya pagka namatay na mahirap, hindi kasalanan ng Diyos yan. Kasalanan mo yan, kapatid. No? Kaya after breaking the bread, anong ginawa niya? He kept giving bread to the disciples so they could distribute it. Yan. And he also divided the piece for everyone else to share. So, ibig sabihin, ang isang bagay, no, pagkatapos ka na magkaroon ng proper acceptance, na-manage mo ng tama. Pag na-manage mo na ng tama kasi hinati-hati mo, dinistribute mo na, kumbaga, ito, mayroon din kinalaman to sa pagbabudget nyo, mga nanay. No? Kung paano ang blessing hindi na puputol. Yan, tamang pagtanggap, tamang pagmamanage. At pagkatapos mo, bago mo i-distribute, na-manage na maayos. Ngayon, pag dinistribute mo, alam mo kung saan to pupunta, may direksyon. No? Hindi basta lang. No? Ibig sabihin, ipinapaunawa ng Panginoon, para magkasya, kinakailangan ayusin mo muna. Hati-hatiin mo muna, bilangin mo. Kung atin pong literal na titingnan ng ilang pirasong tinapay at isda, gilingin mo man yon, hindi magkakasya. Pero ang isang magandang bagay, ang anumang bagay na inilagay natin sa kamay ng Diyos, kapatid, small will become too much. Yun po yung maganda doon. So, Jesus intended that this miracle
to meet the needs of the hour, and for the disciples to learn the process of accomplishing and overcoming the fear of responsibility. Kaya yun po ang dahilan kung bakit po ginawa yung himala, para yung responsibilidad ay ma-handle ng tama, no, hindi takot ang mangibabaw, kundi tayo ay makapagministeryo. Kaya how to acquire the power of, or overcome the fears in our lives. So una, sabi doon, he transformed waiting into praying and have a substance of things hoped for. No, meron tayong ebidensya. So, sabi nga po, no, sa Joshua 1:8, no, kasi sabi nga natin, what is the characteristic of a person that overcome fears? Ano ba ang katangian ng isang tao na nagtatagumpay sa takot? Sabi sa Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it, for then you shall make the way prosperous, and then you will have a good success. So, for a fearful person to overcome this fear, he must be equipped with the knowledge of his will and spiritual wisdom and understanding. Actually, ito po ang isang importante na kailangan natin sa buhay para po tayo managumpay. No, pag sinabi po nating knowledge of His will, ito po yung salita ng Panginoong Diyos na kanyang kalooban. No, ito po ang mga pag-iisip ng Panginoon, ang salita ng Diyos. No? So kapag tayo po ay may salita ng Diyos sa ating puso at sa ating kalooban, anong magiging resulta nito? It will result to the renewal of our mind. Nagbabago ang ating isip. No? Kumbaga binubura yung mga pangit sa isipan natin, pinapalitan ng magandang kaisipan. Ang maganda, yung kaisipan ng Diyos ang inilalagay mo sa isip mo. At anong nangyayari? Nagkakaroon po tayo ng transformation of the heart. So ang isang magandang bagay, yung pag-iisip po ng Diyos, ang nagiging pag-iisip natin kasi the Word of God, no? Minememorize natin, then pinamumuhay natin. Kaya kapag ang salita ng Diyos ay nailagay sa isip natin, ano pong mangyayari sa atin? Napakaganda po. So, kaya ini-encourage natin ang bawat isa, learn to memorize the word, the scripture. Kasi ito po ang magandang mangyayari. No? Pagka ikaw ay may salita ng Diyos sa isip mo, no, pag nagbabago ang pag-iisip, pag nagbago ang isip, nagbabago ang pananaw. Pag nagbago ang pananaw, nagbabago ang galaw. Pag nagbago ang galaw, nagbabago ang buhay. Pag nagbago ang buhay, hindi na takot ang iiral. Kaya napaka-importante po kapatid na tayo ay may mga salita ng Diyos sa ating puso. Kaya sabi niya sa Joshua 1:9, doon niya binigyan ng instruction, have I not commanded you? Be strong and of good courage. Yan. Magpakalakas ka. Hindi ka magiging malakas kapag wala kang salita ng Diyos. Kasi ito ang gagabay sa puso at sa isip mo at magbibigay ng direksyon sa iyong sitwasyon. Kaya sabi niya, do not be afraid. Ito po yung sikreto. No? Kaya sinunod niya agad yon pagkatapos na mag-meditate. No? Pagka ikaw ay may salita ng Diyos, nag-internalize yung salita ng Diyos sa buhay mo, ikaw ay magiging malakas, magiging matapang, hindi dahil walang takot, na-overcome mo lang yung takot mo. Kaya sabi niya, do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Yan. Kaya napaka-importante po niyan. So, to conquer fear or phobia, sabi diyan, it takes knowledge to function, no? And if you know the Word of God, you know the will of God. Kaya napaka-importante po na tayo ay may salita ng Diyos kasi ang salita ng Diyos ang nag-o-overcome para ang takot ay hindi po mangibabaw, kundi ang Espiritu ng Diyos ang umiiral sa atin, no? The Spirit of power, yan. Kaya yun po yung sa unang bagay. So pangalawang bagay, no? For God has not given us the spirit of fear, but of power, love, and sound mind. Yan. So, ang isang bagay po, no, napaka-importante po ng kapangyarihan, pero napaka-importante po din ng pagmamahal. Sabi niya natin diyan, love conquers all. Sabihin, mabisa po kapangyarihan ng pagmamahal. So, ang isang bagay po, no, sabi nga po yan, sa 1 John chapter 4 verse 18, yan, there is no fear in love, but perfect love casts out fear.
Because fear involves torment, but he who fears has not been made perfect in love. So napakalaking bagay po na tayo ay marunong magmahal dahil ang nagmamahal ay wala daw pong puwang ang takot. So ngayon, paano ba ibig sabihin ng perfect love? Sabi po ng isang author na si Robertson, sabi niya diyan, no, the spirit of fear is cast out of those in whom God's love is being perfected, no? Perfect love is love that has gone beyond desire and is put in action. Yan, so dapat pala may gawa lang, may gawa. When we love each other with a love that is put into action, it casts out all fear of judgment. So ngayon, paano po natin malalaman? Kasi sabi niya, perfect love is love that was gone beyond the desire and is put into action. So napaka-importante po na tayo ay maging instrumento ng pagmamahal. Kasi yung po ang iniwan sa atin ng Panginoon love one another Kaya sabi diyan, ang totoong pagmamahal ay ipinuput into action. So how do we know love is being perfected in us? So ang isang bagay para malaman natin na ang pag-ibig natin ay ganap na talagang tayo ay lumalakad ng mayroong katotohanan. Sabi nga po sa 1 John 4:12, no one has seen God at any time. If we love one another, God abides in us and His love has been perfected in us. Paano nagkakaroon ng perfection ang pagmamahalan? So ang isang bagay po, kapatid, pag ang pinag-usapan ay Diyos, hindi natin nakikita ang Panginoon. Pero para ang Diyos ay makita, kasi ang mga hindi nananampalataya is to see is to believe. For them to believe, they must see God in your life. Paano yon? Kinakailangan ang pagmamahal ay makita into action, no? Perfected love is the love of God expressing itself in our love to each other. Loving one another is called reciprocal love. Yan. Ito po ang illustration. Tayo po ay minahal ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, binayaran niya ang ating kasalanan. Ibig sabihin, unang nagmahal ang Diyos. Ibig sabihin, kapatid, tumanggap ka. You are the receiver of love. So paano magkakaroon ng kaganapan ng pagmamahal? Sabi doon, no? Ito kasi po ibig sabihin ng pagmamahal. No? Ito ang definition ng Panginoon. This is love. Not that we love God, but He loved us and gave His Son as an atoning sacrifice for our sin. Kapag sinabi niyang pagmamahal, hindi ka magmamahal lang sa taong nagmamahal sa iyo. Kaya marami sa mga tao, hindi po naiintindihan ang pagmamahal pagdating sa Diyos. No, pagmamahal yung tinatawag nating agape love. Para magkaroon ng perfection, importante ang pagmamahal mag-reciprocate. Ibig sabihin, kung ibinigay ng Diyos ang pagmamahal niya sa iyo, tinanggap mo, naging receiver ka. That day will come to become that love, to become perfected. That love that you receive must be given away. Ibig sabihin, ang tao na tumanggap pagdating ng araw ay tao na marunong magbigay. Kapag ka nangyari yung dalawang bagay na yon, sa iyong buhay ay nagkaroon ng perfection ang pagmamahal ng Diyos. Kaya sabi natin, di pa yan. Sabi nga natin, unless the receiver will become a giver, that love will not be complete. No, tandaan nyo po, ulitin ko, hindi ko lang nailagay dyan. Unless the receiver will become a giver, that love will not be complete. So kapag ka na-kompleto ang pagmamahal ng Diyos sa iyo, kapatid, wala ka ng kakatatakutan. Kasi bakit? Lahat ng tao mamahalin mo. Hindi pwedeng may kaaway. Have peace with all men. Kapag ang tao lahat ay minahal mo, wala kang kaaway. Sino kakatakutan mo? If God is in us, who can be against us? So doon nawawala yung tinatawag na fear o yung phobia. Fear of the enemy, fear of death. Bakit ka matatakot mamatay? Kasi bakit? Hindi mo alam kung saan ka pupunta pagkatapos na to. Alam mo, katapusan na kamatayan. Kaya nga binibigyan tayo ng proper information, no? Sabihin, it takes knowledge to function. Para makapag-function ka ng tama, alamin mo tungkol sa kamatayan. Ano ba ang kamatayan? Katapusan na ba? Hindi katapusan yan. Yan ay isang transition. Pumunta, lilipat ka sa langit. No? It's another place. Kaya importante na maintindihan mo ang perfect love. Kaya kapatid, kaya tayo hindi pagpalain, tanggap lang tayo ng tanggap. Pag tumanggap ka, may intention ka rin magbigay. I-reciprocate mo yung pagmamahal. Unless the receiver will become a giver, that love will not be complete. No? So that is the kasi yung iba, ang pagkakaunawa,
no? One way lang eh. Yun po yun eh. No? Much of our love comes with string attached. We only love those who love us. Yun po yun. People love and expect something in return. Sana pag ikaw ay nagmahal, magmahal ka ng totoo. Kung hindi kayang ibalik ng tao, ang Diyos ang magbabalik sa iyo. Kaya mahirap umasa sa tao. Umasa ka sa Panginoong Diyos. So lastly, no, malapit na yung oras ko eh. Yan. Medyo mayroon po akong bonus. No? Ito po ay tips for overcoming fear. Yung po binigay ko sa inyo mga tips, yun po ay kung saan ay pinapakita ng Diyos ang proseso. No? Maintindihan natin ang proper process kung paano nangyayari na ang takot ay hindi mangyayari na maging makapangyarihan sa ating buhay, kundi ang tunay na kapangyarihan ang takot ng Panginoon sa Panginoong Diyos. So what are those tips? Medyo mag-overtime lang po ako ng ilang minuto. Yan. Analyze the nature of your fear. No, importante po ito. Is your fear based on something rational? No, ibig sabihin makatwiran ba ang takot mo? Or it is based simply on what ifs? Paano kung hindi mo magawa? Parang ganon. No? So, kalimitan sa ating mga takot ay actually meron lang tinatawag na what ifs. Paano kung hindi ko magawa? Paano kung hindi ko makaya? Yan. So fear of failure certainly falls under that rule, no? So don't let this rule overcome your life, no? Yung tinatawag na what ifs. Yan, no? Kailangan, sabi nga, no, I can do all things through Christ who strengthened me. So fear of failure experienced because of fear, we refuse to try, no? Not to try. Hindi mo nabibigyan ng pagkakataon ng iyong sarili, no? Paano kung kaya mo pala? Paano kung ito ay yung hinihintayin mong pagkakataon? No, namimiss mo ang mga pagkakataon kasi bakit nauna ang takot? Pangalawa, prioritize the potential benefits. Yan. No? There will always be consequence to every decision. Meron po laging tinatawag na pros and cons, no, advantage and disadvantage. But weigh this up properly against the potential benefits of a decision. No? Sabihin, ano ba yung magandang papapakinabang? Kalimitan, sabi po doon, often we fear situations that are far from danger. Kung hindi naman mapanganib at hindi patay buhay, ay subukan mo, sayang naman. Baka ma-miss mo yung tsansa. No? So these things can stop us from experiencing wonderful things such as God's plan in our life. Kaya kung minsan hindi po tayo umaangat, hindi tayo umaabante kasi bakit? Laging takot ang umiiral sa atin. Pangatlo, learn to live with a certain levels of uncertainty in your life. No, so ibig sabihin, kapatid, hindi mo naman maialis talaga ang panganib eh, yung risk in life. Kaya huwag kang minsan na parang lahat kaya mo. Baka minsan sa sobrang kumpiyansa mo sa sarili mo, napapaama ka din. No? Kaya hindi lahat makakaya. Making a big decision is simply choosing one of the many paths through the uncertainty. Kasi talagang minsan, magte-take ka ng risk, pero susukatin mo din. Titingnan mo, kakalkulahin mo din ang sarili mo. Kasi kung minsan, ang kaya mo lang buhatin 10 kilo, kung subukan mo yung 100 kilo, ay hindi talaga kakayanin. No? Kaya, and the next thing, stop thinking of doing nothing. Yan. Kasi kung minsan, sa takot natin, hinahayaan na lang natin. Pinalalagpas natin yung opportunity. Kaya, napaka-importante, no? Let us keep learning, keep equipping, always remember, it takes knowledge to function, no? Sabi doon, no? Kapag nagbago ang isip, nagbabago ang pananaw. Kapag nagbago ang pananaw, nagbabago ang galaw. Kapag nagbago ang galaw, nagbabago ang buhay at hindi takot ang umiiral. So God bless you. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Nawa, napagpala po tayo ng salita ng Panginoong Diyos. And thank you po, Pastor Obet. Matapang na lingkod. No fear, basta kasama ang Panginoon. Amen. O, di ba? Nagawan natin ng ngel si Pastor Obet. Again, Pastor, maraming salamat po. God bless And po. well, please allow us to pray for you to be led by our ministry head and national president, Ate Presi Cavite. Thank you so much, Pastor Obet. Salamat Namiss din ko po po for the kayo. Namiss opportunity. po namin kayo to share the gospel. Matagal-tagal po namin kayo hindi narinig na mag-share. And it's really Salamat such a po. blessing. Nakasama po namin kayo. Marami po kaming natutunan. And it's a very beautiful reminder po sa bawat
kananayan kasi talaga po ngayon marami pong mga kinakaharap na takot no ang ating mga kananayan dahil po sa pandemic. Pero thank you so much po Pastor for the wisdom no na binigay sa iyo ng Panginoon for being God's mouthpiece po sa fellowship na ito. Ayan. And with that, allow us to pray for you mga kapatid. Let us extend our hand kay Pastor Obet and let us pronounce blessing po sa kanyang buhay. God and Heavenly Father, we thank you so much, O God, for this wonderful time. Tunay nga, napaka-powerful po ng iyong salita, Panginoon. Salamat na kami po ay pinalakas mo ng iyong salita. Pinagpala mo kami ngayong hapon. Thank you for reminding us, Lord, to be courageous enough, Lord God, kasi kasama ka namin. Salamat po, Panginoon, sa mga tips, Lord, na binigay mo sa amin sa hapon na ito, O God, na tunay nga magpapalakas sa amin. God and Heavenly Father, we lift up to you, Pastor Obet, and we thank you so much, O God, for his life. Lord, you never fail, O God, to pour out your wisdom upon him. Lord, salamat na walang pupas mo po siyang ginagamit bilang daluyan ng iyong mensahe. Amang Diyos, ang lambing namin sa iyo, pakaingatan niyo po ang aming pastor. Bigyan niyo po siya ng kalakasan. O God, sa po na kanyang buong pamilya, Ama. Lord, continue to pour out your anointing upon him. And continue, Lord God, to use him mightily, Lord God, in whatever ways, Panginoon, sa kanyang ministeryo, Ama. Patuloy mo pagpalain, maging si Ate Rachel, at hanggang sa kanyang mga apo, Panginoon, sa kanyang mga anak, Panginoon, may you extend that blessing and anointing upon his whole household, Lord God. And God and Heavenly Father, dalangin namin, makasama pa namin siya ng matagal, Panginoon. At marami pa po siyang mapagpapalang mga kananayan, katatayan, Panginoon, Lord God. Thank you so much, oh God. He is such a blessing to the body of Christ. So Lord, we pronounce blessing upon him today. And we just lift up all the praises, honor, and glory in the mightiest name of Jesus. And everyone say, Amen. Thank you, Pastor, Pastor. feel free po to stay. Opo, sige Feel po. free to stay lang po. Alam po Sige po. namin na napaka-busy nyo po as Okay lang pastor. po. But thank you kasi pinaunlakan nyo po ang aming paanyaya. And if Glory be ever lang po po. na may other commitment po kayo, it is okay lang po. Thank Ate you, Mar. Ate Pre. Thank you again, Pastor Obet. Let me share lang po my takeaway from what Pastor Obet shared. Sa akin yung una ay, we are only equipped to live when we are prepared. O, diba? Talagang kailangan talaga. No? At meron pang isa, sabi, to conquer fear or phobia, it take knowledge to function. Sabi nga, if you know the word of God, you know the will of God. Diba? Talagang powerful talaga ang salita ng Panginoon. How about you, Ate Rose? Yes, ako naman po, Ate Mar, ang take-away ko po ay ito. Ang fear po pala ay importante, no? Importante pala yun para magkaroon tayo ng warning, di ba, sa ating buhay, di ba? At para magkaroon tayo ng doble ingat, di ba? And syempre, ang isa rin po na nagrema sa akin is important na yakapin natin ang responsibility na binibigay sa atin ng Panginoon. Sabi nga, di ba, you need to respond and have the ability. Yun po ang akin, Ate Marl. Okay. Thank you, Ate Rose. Talaga naman madami tayong natutunan from what Pastor Obet shared. Talagang anointed, no? Ang dami talaga. At ang dami ring mga shinare na one-liner. Sige, Ate Rose. Yan, Ate Marlene, syempre hindi mawawala from chat box ang one-liner and key takeaways. Yan. Let us read some of them. Ito nga po, ang sabi po ni Ate Maria Lynn Maslog ng Cluster 1, one of my testimony is my life. In my life is that when we surrendered to our Lord God, all our fears, we surely overcome it. Sabi niya. And it is really good to read the Bible entirely talaga. And all glory belongs to God. Jesus Christ, the Word of God, is the best. Amen. Yun po kay Ate Maria Lynn Maslog. Ayan, ito naman coming from Ate Gina ng Cluster 5. Sabi niya, God is looking not much to the able, but the available. Ayan. Yan. Thank you po. And meron pa po dito, sabi ni Sis Ched Ortega, yan. We are only equipped to live
when we are prepared to die. Di ba? Yan ang sinabi kanina ni Pastor sa kanyang word. Ayan. Amen. Ayan, sabi naman ni Ate Darlene Alipit Banaag from Cluster 8. Sabi niya, ang ganda ng message. Kailangan marunong tayo mag-manage, marunong maghati-hati kung ano ang biyayang pinagkaloob sa atin. Ang ganda Yes, ng amen message. for that, ate. Yes, Thank you oo. po sa mga one-liners and key takeaways nyo, mga kapatid. Kaya naman, syempre, may surprise blessings from the Lord. Yung mga nabasa po naming one-liners and takeaways ay mabibigyan po namin ng blessing, syempre worth of 100 pesos each. Yan. Please coordinate with your core leader about your blessings po. Yan. At this point of time, we would like to acknowledge the presence of our visitors from our satellite churches, COG, ano ba to? COG NLR, yan. COG Sinamar Norte, COG Bacnotan Centro, di ba? And COG Nagilian, yan, Nagilian from Isabela at Nagilian, Isabela, yan. And syempre, meron din po tayong First mga, as of 3:06 p.m., meron po tayong active participants na 204. Praise the Lord. Di ba? Napakadami. Diba, nakaka-praise naman po talaga, napakadami nating participants. Yan. And syempre, hello po. We know that this is not an accident that you are here. Diba? God brought you here for a purpose, to feel His love and presence, syempre. And we pray na makasama namin po ulit kayo next fellowship. Yan. Please allow us to bless you by praying for you to be led by Sis Fe Campano. Yan, thank you, Sis Rose and Ate Marlene. Yan, thank you din sa ating national na nandyan. Hello. At syempre kay Pastor Obet na ginamit ng Panginoon to share the very powerful word, no? Talaga naman, kung alam nyo po, I'm sure lahat, marami pong nakakaalam ng life testimony nito ni Pastor ay talagang mapapawaw. Nawaw ka talaga sa Lord. Ako, kung alam nyo lang po, I pray na later malalaman po natin yan. No? So, yan. So, syempre, welcome po sa ating mga first-timers. And I believe and I pray na hindi po ito yung una. Sabi nga kanina ni Ate Rose, may purpose kaya po tayo naririto. And we're excited na maka-fellowship po namin kayo. So, yung mga nag-invite po sa inyo, ikulitin na po natin yan para magkaroon tayo ng connection sa bawat isa. Amen. Sige po, pwede po ba nating ituon ang ating mga kamay sa ating mga first-timer today? Thank you, God. Hallelujah, Lord. Oh, thank you so much, Father, for this moment, oh Lord, na tunay na ang salita mo ay napaka-powerful, oh God. Salamat, oh God, na sa mga narinig po namin, oh Lord, hindi lang po namin ito narinig ngayon, kundi Lord, turuan mo kami kung paano namin ito isapapamuhay bilang mga anak mo, oh God. And Lord, we pray, Father, for our first-timers today. Lord, dalangin namin na hindi mo lang po sila dinala sa iyong fellowship na to, Panginoon, na umpisa na ngayon lang, Panginoon. But Lord, this is the umpisa. Ito yung start ng kanilang pagpe-fellowship sa aming mga kananayan at magkaroon kami ng connection sa bawat isa, O Lord. Lord, we pray, Father, na anuman po ang iyak, Panginoon, ng aming mga kananayan, O Lord, we pray, God, na inimit mo po ito in your perfect time, in your perfect way, O God. And Lord, alam ko po na mas nakakakilala ka, mas kilala mo sila, Panginoon, kaysa sa amin, God. Kaya ka nga po, Panginoon, kausapin mo sila ngayon, bigyan mo po sila ng kauhawan, Panginoon, upang mas lalo ka pang makilala sa kanilang buhay, O God. We thank you so much, Father,
And Lord, we look forward, Panginoon, na dadalhin mo pa po sila again and again, Panginoon, sa fellowship every Saturday na ito, oh God. Thank you, Lord. Bless them, protect them, and guide them everywhere, Panginoon. Protect them, God, sa mga viruses around us, oh Lord. Yun yung mga takot, Panginoon, na nasa sa amin. And Lord, we pray na ikaw ang mag-overcome nito, Panginoon. At Lord, sa'yo lang namin ipinagkakatiwala ang lahat-lahat ng takot na ito sa buhay namin, oh God. Thank you so much, Father. We love you and we give you the glory, the honor, the praises, and adoration. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you. Thank you, Ate Fe. Now, let's move on to some few announcements to keep us all updated of both our ministry and our church activities. Yan, no limits this November. Indeed, there is no fear, no worries, no walls, no shame that can ever separate us from the love of Christ. Join us as we explore the limitless works that God can do in our lives. Yan, of course. Join the Ladies C2S group now. Register and connect with the mentor from the Ladies Ministry. Pumunta lamang po kayo sa C2S app through cogdasma.com/online. Then, i-click lang po natin ang option na Ladies. Dun po sa which group would you like to join. Don't be left out. Be connected and stay connected. Please don't forget to like, follow, and share our FB page, COG National Ladies Ministry, to get updates on the upcoming activities and announcements. And if you want a recap or you have friends who are not able to join in the Zoom fellowship, mapapanood na po at pwede na po nating i-share ang video ng ating fellowship. Post, we will be posting it sa ating FB page. So if you want to connect with our mentors sa Ladies Ministry, you can type in the comment section #first-timer if you are a first-time visitor, and #I need prayer if you need someone to pray for you, and #let's talk if you want someone to listen and talk to. Okay. Yan. And syempre, the house of the Lord is open and we encourage everyone to dwell in ease. Yes, we have a regular face-to-face worship service every Sunday. Join us tomorrow for another yet wonderful worship experience with the Lord. Yan, preaching the word, more of me, less of you. From 7:30, 9:30 a.m., 11:30 a.m., 5:30 p.m., and 7:30 p.m. services is Pastor AJ Velasco with the topic, more of you, less of me. Sabi, and 5:30, 1:30 p.m., and 3:30 p.m. services with Pastor Ronald Camiling. Yan, with the topic, dealing with uncertainties. Please be reminded to follow proper protocol when inside the sanctuary. Wear your face mask and face shield and always sanitize your hands to protect your hands, siyempre, to protect you as well. Ayan, for those who can make it physically, meron po tayong online worship service at cogdasma.com/live. And this Sunday, Sis Gigi Velasco will preach on the topic POP. Yan, POP. Tag your family, friends, neighbors, or workmates and share. Remember, one share, one soul. As we continue to serve the Lord with excellence through the Ladies Ministry, we are looking for talented and committed volunteers to join in the Ladies Praise and Worship Team. Kung kayo po ay may magandang tinig at marunong tumugtog ng mga instruments, aba,
gamitin na po natin yan sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag nating itago yung mga talents na yan. We are looking for singers, keyboardist, guitarist, and drummer for our very own praise and worship team. Kindly inform your core leaders if you are interested to be part of this team. Hi, ang bilis Ate Marlene. We have come to the end of our program. But, syempre, renewed by the word of God. Diba, ang ganda nung sharing na word ni Pastor Obet, diba? And with God confidence, diba, meron tayong give us strength, diba, to face our fears in life. Yes, Ate Rose, na-equip tayo, hindi na tayo yung, di ba, takot niya ng kamatayan. Kasi talagang nandoon yung takot, marinig mo lang yung may namamatay na mga kamag-anak, kaibigan, di ba? Because of this COVID, Diyos ko talaga naman, takot na takot talaga tayo. Pero ngayon, nabuksan ang isipan natin na kailangan pala, maging equipped tayo at maging handa because God is with us. Wala naman pala kailangan katakutan sa kamatayan, di ba? Ayan, talagang sobrang ambilis. Pero we are blessed dahil sa word of God. Ayan, amen. So with that po, we will close in prayer to be led by Sister Makera. Yes, amen. Hallelujah. Pwede ba isa pang malakas na palakpak para sa Panginoon? Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Panginoon, O God, Lord. Salamat sa hapong ito, Panginoon. Muli, Panginoon, O God, Lord. Pinagpala mo ang bawat isa po sa amin, Panginoon, O God, Lord. Sa pamamagitan, Panginoon, na pinadala mo, nalingkod mo, Panginoon, Lord, upang kami palakasin, encourage, Panginoon, Lord, and ma-remind, Panginoon, sa mga pangako mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, dahil hindi mo kami binigyan ng spirito ng takot, but Panginoon, Lord, you give us the spirit of power, Panginoon, you give us the spirit of authority, Panginoon, na siya pangahawakan namin, Panginoon, na salamat din, Panginoon, because of your Holy Spirit na binigay mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, O God, Lord, na lagi namin makakasama, Panginoon, na harapin, Panginoon, ang takot na ito, O God. And Lord, patuloy kong itinataas, Panginoon, Lord, ang bawat isang mga kananayan, Panginoon, O God, Lord, patuloy mong palakasin, Panginoon, O God, Lord, ingatan ng bawat kananayan. Salamat, Panginoon, Lord, na-encourage ang bawat isa sa amin, Panginoon, na Lord, na wala kaming dapat ikatakot, Panginoon, sa pang-araw-araw namin. Tapos, Panginoon, Lord, sa'yo lamang po kami matatakot, O God. Salamat, Panginoon, na patuloy mo tinuturuan ang bawat isa sa amin sa pamamagitan ng salita mo, Panginoon, Lord, na tunay na dapat di kami matakot because you never leave us nor forsake us, Panginoon, Lord. Lagi ka namin kasama, Panginoon, Lord, na ikaw ang magtatanggol at magdedepensa sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, O God. At Lord, ingatan mo ang bawat isa, ang mga kananayan, Panginoon, Lord. Ilayo mo ang bawat isa sa amin, sa anumang sakit, Panginoon, Lord, anumang kusot, anumang aksidente, sa pangalan ni Jesus, O God, Lord. Ang aming mga anak, ang aming asawa, ang mga trabaho, Panginoon, Lord, patuloy mong ingatan, pagpalain, Panginoon, O God, Lord. Patuloy mong kainitin, Panginoon, patuloy mong bigyan ng bawat isang mga kananayan, Panginoon, ng pagkauhaw, pagkagutom, Panginoon, Lord, sa pakikinig at pag-aaral ng mga salita mo, Panginoon, at especially, Panginoon, Lord, sa araw ng Sabado, Panginoon, Lord, pagtitipon-tipon ng bawat isa sa amin, O God. Lord, salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo sa bawat isa sa amin, O God. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. At Lord, anuman yung narinig namin salita mo, pangako mo, Panginoon, balutan mo, Lord, ng yung banal mo na dugo sa puso ng bawat isa sa amin at magkaroon, Panginoon, ng aplikasyon sa buhay namin, O God. Para, Lord, ito, Panginoon, maka-encourage din, Lord, magamit, Panginoon, Lord, sa pag-abot, Panginoon, Lord, sa mga nais mong abutin namin sa mga taong nakapaligid sa amin, Panginoon. Lord, patuloy mo lang kaming gamitin, Panginoon, Lord, na mag-ministeryo, Panginoon, O God, sa magitan ng paghayag ng salita mo, Panginoon. Kaya, Lord, maraming salamat, Panginoon. Ingatan mo ang bawat isa, mga kananayan, sa mga susunod pang oras, Panginoon. Balutan mo kami, Lord, ng iyong banal, dugo, Panginoon, O God. Salamat sa masarap na salita mo, Panginoon, na ibinigay at inihain sa amin, Panginoon, O God. Lord,
kayo po lahat ang papuri at pasasalamat sa tanging matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. At ang lahat po ay magsabi ng Amen. 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 Yan. Thank you, Ate Tere. It has been a privilege to be one of your hosts this afternoon. Thanks everyone for your presence and active participation in today's fellowship. Once again, I am Sis Rose ng Cluster 3, leaving you this, no fear. And Mar. I am Sis Marlene. Remember, God's promise in Isaiah 41:10a, Lord said, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. Yeah. We are from Cluster 3. God bless everyone. See you See you all next Saturday.